Kasunod ng pagdakip kay dating Pangulong Duterte, nagpahayag na rin ng iba't ibang opinyon ang mga eksperto tungkol sa legalidad ng kaso. Ang detalye alamin natin sa sentro ng balita ni Christian Vascones. Usap-usapan ngayon ang isyu ng legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang kaso na Crimes Against Humanity. Nakasaad sa treaty o kasunduan na tinatawag na Rome Statute ng International Criminal Court. Ilang mga eksperto ang naglabas ng kanilang mga interpretasyon patungkol dito. Ayon sa Dean of University ng St. La Salle, Attorney Ralph Sarmiento, kahit iginiit ng dating Pangulong Duterte na nag-withdraw na ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC, ay valid pa rin ang warrant of arrest dahil may jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso bago maging epektibo ang withdrawal noong March 17, 2019. Magkakaroon lamang umano ng jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni Duterte kapag ayaw ng Estado na i-prosecute ang nasasakdal. Kung saan nakita ng ICC na pumalya magsagawa ng investigasyon ng Pilipinas na sumusuporta sa mga batas ng ICC. Sinabi rin ni Attorney Ivcar Cruz Pereira, dating Legal Counsel ng Human Rights at International Human Rights Council, na ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng Interpol ay legal dahil mayroong kooperasyon ang ICC, Office of the Prosecutor at Interpol na nilagdaan noong 2004. Ibinunyag ni Pereira na noong buwan ng Nobyembre taong 2021 nang sumite ang Pilipinas ng deferral request sa ICC upang ipagpaliban ang investigasyon dahil nasimulan na ng bansa ang sariling investigasyon sa extrajudicial killing sa war on drugs. Pero Hunyo taong 2022 ay nag-request ang ICC prosecutor na ipagpatuloy ang investigasyon dahil hindi nagawang mag-imbestiga at mag-prosecute ng bansa na inaprubahan naman ng ICC Pre-Trial Chamber noong Enero 23 taong 2023. Ipinaliwanag naman ni Attorney Mike Chiu, professor ng UP College of Law, na nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute na kinakailangang dalhin agad sa competent judicial authority sa custodial states ang nasasakdal upang maipatupad ang tamang proseso at respeto sa kanyang karapatang pangtao. Kaya dinala si Duterte ng arresting personnel sa The Hague, Netherlands para maumpisahan ang pagdinig sa kaso. Christian Vascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.